Mula sa napakaganda at masaganang probinsya ng Pampanga, handa na tayong sumubok sa pinaka-epic adventure gamit ang Mitsubishi Delica. Ang ating misyon, akayin ang napakalalaking bundok ng Cordillera. Pero wait, kaya ba talaga natin to? Is this van up for the challenge? Or are we just asking for trouble? Let's find out if this beast can conquer the heights like a champ. Buckle up mga kaibigan because it's about to get wild. Bago tayo tuluyan mag-umpisa sa ating kapanapanabik na biyahe, hayaan niyo muna akong dalhin ko kayo sa isang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang misyon, ang paghahanap ng perpektong van. Puno ng pag-asa at may konting kaba. Naglakbay kami mula Angeles, Pampanga, papunta ng Valenzuela. Sa isang pagkakataon na puno ng pangarap at posibilidad. Dahil hindi ko nais magkamali, kasama ko ang aking masugid na mekaniko. Handang suriin ang bawat sulok ng sasakyan. Sa wakas, narating na namin ang minivan na tila bituin sa aking mga mata. Ang kulay nito ay isang akit-akit na army green. At ang balita pa, 4x4. Para bang ang swerte ay nasa aking panig. Ngunit sa gitna ng aking saya, dumating ang hindi inaasahang balita. Isang masusing pagsusuri ang isinagawa ng aking mekaniko. At sa harap ng kanyang mga mata, may nahanap siyang problema. Sa madaling salita, hindi namin kinuha ang van. At dito magsisimula ang tunay na kwento ng ating paglalakbay. Ito yung tinitingnan kong isang van. Delica naman siya. Matapos ang ilang buwan na paghahanap ng tamang van, sa wakas ay nahanap na rin namin ito. Pero hindi lang basta van, ito ay isang mas malaking van na may malakas na makina. 1995 nung na-release ito sa Japan originally. Pero dumating ito sa Pilipinas ng 2005. Isang senior citizen ang first owner nito dito sa Pilipinas. At iniwan ang van sa kanyang kapatid dahil isa pala itong American citizen. To make the long story short, hindi laspag ang van. Alam naman natin paano gumamit ang mga matatanda, drive and maintenance lang yan. Sa madaling salita, nagkasundo kami at kinuha ko ang van. Ito, na-deal na natin yung Delica. Delicang super sariwa. Try natin siyang buuin within this year tapos umpisahan na natin yung van life natin. Yun, bali, sa tagal-tagal na paghahanap namin, ito yung pinakasariwang nakita ko. Merong mga minor problems like yung aircon, saka konting leak sa power steering, pero repairable naman. So ayun, sana within this year matapos natin itong project natin. Ito yung lumang radiator natin, na-repair na rin pala, napalitan na to. Bagong radiator, check. Bagong kulan, check. Repair ng aircon, check. Medyo natagalan tayo dito kasi nag-convert pa kami ng mga tawag doon, mga tubo. Check na rin. After 2 weeks, natapos na rin. Malamig na dito sa harapan. Tapos malamig na rin sa likod. Nilagay ko pala tong kortina para may cover sa harapan. So kahit na naka-off yun dito, yung sa harapan na aircon, dun lang siya magsisirculate. Wala sa plano tong biyahe na to. Basta ang alam ko, aakit lang ako ng Baguio. Siguro para masubukan na rin kung saan aabot si Lolo. So yun no.
Guys, ito yung unang drive ng unang salag ni Delica sa may expressway. Nag-80 siya, guys! Di ba punta ako ng Baguio ngayon, biglaan lang. Punta ako sa UTTP. Ito nasa nasa may AC Jacks na ako. Bali, ito yung first time na madrive ko siya sa expressway. Hindi ko alam hanggang saan siya aabot. Sana umabot hanggang Baguio. Let's go! This is it! Ito na yun, totoo na to. Dito na ako sa Gany Road. Less than 30 kilometers. Nasa Camp 7 na tayo. Ayaw naman ang Delica. Sheesh! Mula Pampanga hanggang Baguio, kumulang ng 3 oras ang ating biyahe. Sa wakas, andito na rin tayo. Uy! Nakakit ka ba? Nakakakit ka ba dito? Yung paakit ng unplugged.
set up na tayo ng ano natin, ng spot natin. Pagkita ko. Bali ganyan lang. Dito yung tarp, tapos yan, simple lang. Chairs, chair, table, etc. Cooler. Tapos dito yung bonfire spot natin mamaya. Nagpulot na rin pala ako ng ano, ng konting kahoy. Hanap pa tayo dyan kasi madami. Yun. Medyo madami yung pakalat-kalat na dead branch ngayon kasi kaka-open lang. So yung mga naglaglagan ng bagyo. Bali si Gilang pala yung kasama kong magkakamp ngayon, si Mountain Junkie. Kaso umuwi muna, kumuha ng mga gears. Biglaan lang tong camp namin. Actually tinry ko lang yung Delica natin kung hanggang saan naaabot. Awa ng Diyos, umabot naman hanggang dito nang walang problema. Yan, medyo mataas lang yung RPM niya nung nasa highway kami. Nasa kulang parang 27, 28 nung 80 yung takbo ko. Bukas papaano ko siya, papapalitan ko ng ATF, baka sakaling mag normal. Ganun lang naman yan, madali lang yan. Okay. Alam nyo ba, sobrang exciting ng camping kong to kasi biglaan. Walang laman. Nahanap ako doon sa labas ng nagbebenta ng ang tawag dito, gasolito. Ay, sana meron. Okay lang naman, isang gabi lang naman ako dito eh. Kaya makabili na ako. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air, but I won't let you know. Magandang gabi po. Yun. Bali kami lang dalawa ni Guy yung nag-camp ngayon. Dito siya. Dito ako. Yan. Kaso umuwi siya. Nagka-emergency lang. Yeah. Tito Jan, anong niluluto mo? Sheep daw to eh. Sheep? Nakalimutan Lamb. ko. Lime pala. Lamb ba yun? Lamb. Yung dinner namin at saka yung pork doon ipipirito na lang namin. Masarap nga ang inihaw na ano. Yan yung masarap. Diba? Siya mas madaling maluto. Tinanggal niya pa yung mantika. Naririnig yun ba yan? Ito pala siya. Oh. Yan pala yung maingay. Okay ba't ang ingay mo? Gabi na. Magpahinga ka na ha. Okay?
Kain po, kain po. Nakakatakot pag madilim, oh. Pag walang ilaw, ganyan. Ganyan makikita mo pag walang ilaw. Ayan. Dito sa gitna? Oo. Pag walang ilaw, di mo makita. Dito flat din to, oh. Yup, yup. Iikot-ikot lang kami bago matulog. Time to sleep. 10:10 na. Yan, yan yung bonfire namin. Tapos dun yung spot ko. Ay, pakita ko pala sa inyo kung saan ako matutulog mamaya. Bali, ganito yung setup ng van natin. Ang dilim. Teka lang. Buksan ko yung ilaw. Yan. Yan na, bali hiniga ko lang yung mga upuan. Bed na kasi yan pag hiniga mo eh. Yan, so ako lang mag-isa kaya okay lang. Masikip yung pwesto natin. Hello, time check tayo. It's 10:30. Ito, pakita ko sa inyo yung setup ko pag nakahiga na. Yan, bali, ito. Nakaulo ako sa may likuran. Ako, yan. Luwag naman. Nasa dito yung ibang gamit. So, yan. Bukas na lang ulit. Thank you po. Good night. Hello. Bali yun, nagliligpit na ako ng gamit natin